it's 11 na dito sa Turkey. And lalabas pala kami ni Layla kasi maganda yung weather. Parang 2 araw na diretso na umulan-ulan. So, hindi kami makalabas. And alam niyo naman si Layla, she love playing outside, like sa park. And kapag pagbigyan ko na siya na maglaro sa labas, super kompleto na yung day niya. Kaya pinipilit ko talaga na dalhin siya sa labas every day kapag maganda ang weather. Kaya lang kapag syempre hindi maganda yung weather, hindi ko na siya nadadala sa labas. So anyways, dumating pala yung ating parcel from Trenchroll. In-order kasi ako ng, ano ba to? Abono, yung fertilizer ng plants. So, ito yung, niya, direction kung paano mo gagawin ata. 6 to 9 months, that's Bachiga. Ito, Turkish. I-transfer ko natin dyan. And then, kunting-kunti lang siya as in. And you know how much this one is? Parang 150 lira na yung bili ko. Ganyan lang itsura niya. Pero wala pa yung ating soil. Hantayin lang natin yung soil natin kung kailan dumating. And then, papalitan ko yung mga soil ng aking halaman. Kasi medyo namamatay na sila, guys. Di ko alam kung bakit. Or, kasi tinanong ko yung friend ko na nagpa-plants o nagtitinda ng mga plants. Tinanong ko kung bakit ganun yung mga halaman ko namamatay. So, sabi niya, it's either, acidic na daw yung soil, palitan ko. Or, sabi niya. Or, ilabas ko, ganon. So, gagawin ko yung in-advise niya sa akin dahil expert siya sa plants, kaya gawin natin. Anyways, for this video guys, pagbibigyan ko yung isang subscriber natin sa YouTube na nag-request ng video na to. And super confused siya or parang napapaisip siya bakit ganun, ganyan, ganito. Maraming tanong sa isip niya, no? And, ginawan ko siya ng video kasi hindi ko siya masagot sa Facebook dahil super busy si Inday. Yan. Alam niyo naman pag housewife ka, sobrang daming trabaho, parang hindi natatapos hanggang gabi, ganun. And sa gabi naman, like, pag nakatulog na si Layla, instead na mag-video ako o manood ako ng Netflix, nakakatulog na agad ako kasi hindi ko alam kung bakit. Basta 9 o'clock or 10 hanggang ganyan yung tulog ko. Minsan mas maaga pa, nakakasabay ko si Layla matulog. And then kasi maagang magising si Layla, nagigising siya ng mga 8 or 7, ganyan. Depende kung matulog siya ng mga 8, magigising na siya ng 7, ganyan. So, kailangan nating sabayan para makumpleto din yung tulog natin. Otherwise, para tayong nakalutang kapag hindi tayo nakatulog. And, umiinom din ako everyday ng kefir o yung parang iron milk, ganon. Para nakaka-help kasi sa akin yun na makatulog. Yung kasing gatas, yung fresh milk na gatas, tapos parang iwa-warm mo lang siya. Hindi siya nakaka-help sa akin. Kaya, na-discover ko tong kefir na to. Super ganda niya, guys. Nakakatulog talaga ako ng mahusay. As in, pag nakainom ako nito, ganda ng tulog ko and dire-diretso and makatulog na agad ako ng sobrang maaga. So, this one, ayan, bagong label siya. Ito yung iniinom ko every night para maganda yung tulog natin. And tingnan nyo naman guys ha, kanina pa ako nagising pero ang dami kong hinugasan ng kaldero. Marami pa yan dyan. And then, nakasalang yun sa washing machine. Nakadalawang salang na ako. Dahil si Mr. nagluto ng biryani kagabi. And super dami niyang pinaglutuan. Parang ang dami niyang niluto. Pero biryani lang naman niluto niya guys. Pero ang dami niyang kalat. And hindi ko siya ginagawa sa gabi kasi nakakatulog na nga, diba? Ayan, magkape muna tayo. And then yan guys, waiting din pala ako sa aking ID ng citizenship. Baka today or tomorrow, or kasi holiday pala bukas, baka Wednesday pa yung dumating. And, ayan yung update sa life. And, ayan, ano nga ba yung katanungan sa atin ng ating subscriber? Ganon yung Turkish kong boyfriend. Parang, hindi niya masyadong na-appreciate yung anniversary daw nila. Kasi guys, sa mga Turkish, like, hindi nila masyadong parang na-appreciate yung mga bagay-bagay. Like, for example, yung anniversary, monthsary, or sometimes yung birthday nga eh. Birthday. And
mga Valentine's Day, mga special day ba para sa ating mga Pilipino. Kasi sa ating mga Pilipino, super na-appreciate natin yung mga ganyang bagay. Like, for example, yung Valentine's Day, anniversary, parang nagbibigay talaga tayo ng gifts or sineselebrate talaga natin yan. Pero, ang mga Turkish na lalaki guys, wala silang ganyan. Parang, hindi sila, like for example, sa gift guys, hindi sila masyadong nagbibigay ng gift. Parang, kasi nga, foreign yung kanilang asawa, so nadadala na rin sila. Like for me, dati hindi naman kami nag-exchange gift or hindi sa Christmas, hindi naman nila sineselebrate yan. Parang baliwala yan, no? And also New Year. Pero mula nung dumating ako sa family, parang medyo nagsa-celebrate na sila. And sabi ko sa asawa ko, si Leila, gusto kong mamulat siya ng parang hindi lang Turkish yung Ramadan nila. Kasi yun lang talaga yung sineselebrate nila dito, yung Ramadan nila dito. Special sa kanila yun. Pero sa atin kasi guys, lahat ng mga special ay special sa atin. Like yung birthday, yung kanila kasi birthday nila dito, parang yung mga may edad na nga, halimbawa yung mga like 30s, ganyan. Parang di na nga nila sineselebrate eh. Nagbo-blow lang sila ng cakes and then finish and then done. Ganun, lumipas na. And yung iba naman, parang lumipas na lang yung araw, walang nangyari. Ganun. Hindi sila nasa-celebrate. And, parang ang medyo na, nila, yung sineselebrate nila is kapag yung kids pa lang, yung bata pa lang, parang, alam nyo yun, para memories ng bata. Pero pag malaki na yung, pero pag matanda na, parang di nila pinapansin yan. And then, ang anniversary guys, yan din. Ang asawa ko, never yan nag-celebrate na anniversary namin, like yung wedding anniversary namin, or yung first meet namin. Hindi niya na lang tatandaan yan, kahit tanongin niya, tapos pag i-remind ko lang siya, sa kanya matatandaan. So sis, dun sa nagtanong ng question na ito, wag kang maghinanakit dun sa jowa mo kasi ganyan talaga yung culture nila. Hindi ko naman nila lahat kasi may mga friend din naman ako mga Turkish na parang ina-appreciate nila yung mga maliliit na bagay. Pero most of them, hindi sila masyadong nag-appreciate or hindi sila masyadong nagse-celebrate ng mga ganyang anniversary, mansari, or whatever. So, kaya sis, para sa'yo is, huwag kang maghinanakit dun sa jowa mo kapag nakalimutan niya yung mansari ninyo or yung Valentine's Day ay hindi ka nabati o hindi ka nabigyan ng flowers or chocolates kasi hindi naman talaga actually sila dito nagbibigay ng mga ganyan chocolates or flowers or whatever. May mga iba na nagbibigay, yung mga siguro, yung mga nanliligaw-ligaw pa lang, may mga ganyan. Tapos, or yung mga iba naman ay lumaki sa ibang bansa na parang na-adapt na nila yung culture ng ibang bansa. Pero yun nga, ang mga typical talagang Turko o Turkish, hindi talaga sila nagre-regalo kapag may mga ganyang event. Pero, sabi ko sa inyo, hindi lahat. Okay? Baka may mag-bash sa akin na, hindi naman kasi yung jowa ko ganito naman. Hindi naman lahat guys. Pero, typically, yung mga Turkish talaga, yung iba talaga, hindi talaga nila masyadong ina-appreciate yan. And, lalo na kapag kayo ay magjowa na talaga ng long time, or kayo ay mag-asawa na ng very long time, mga ilang taon na kayong magkasama, so, parang baliwala na yan, lumilipas na lang yan. Hindi na nila sila celebrate. Kasi nung una, ng mga kasi natatandaan ko naman, first year, second year, nagsa-celebrate talaga kami. Kasi ako yung nagre-remind sa asawa ko. Parang, okay. Parang sa kanya naman, okay. Pagbigyan na natin. Pero, lately kasi, ngayon, magna 9 years na kami ng mister ko. As in, wala na. Parang, anniversary natin. Ganun. Maalala lang niyang ganun. Pero sa akin, anniversary natin, my love. Babatiin ko siya, pero wala na yung exchange gift. Wala na yung mga regalo. And, hindi na rin sa akin special yung pag may nagbigay ng regalo sa akin. O nagbigay siya ng regalo sa akin. Parang, alam niyo guys, ang excited lang ako is pag birthday ko. Yun talaga yung gusto ko makareceive ng regalo sa birthday ko. Pero yung mga, kunyari, Christmas, Valentine's Day, anniversary, or what, hindi ko na na-expect ng mga regalo, guys. Hindi na ako nag-expect. Kasi, para sa akin, hindi naman din masyado yung, parang,
hindi naman sa akin masyadong big deal yun. So, basta yung birthday ko lang, may ma-receive lang akong regalo from my husband. Okay na ako dun. Ayan guys, so sister, sana nakatulong ako sa'yo. And kung may question ka pa, sige comment mo lang dyan sa aking YouTube, sa aking comment section. And pasensya ka na kasi hindi ko napahabayan tong aking vlog. Kasi super busy si Inday. Pupunta kami ng labas. Then, magmamarket ako. And then, magluluto ako ng lunch ni Mr. Kasi magto-12 na dito sa Turkey. And, nag-work siya diyan sa kabilang kwarto. So, kailangan ko siyang bigyan ng food after 12 or mga 12:30, 1 o'clock. Guys, that's it for our vlog today. And I see you tomorrow vlog. Or I see you in my next vlog. Bye-bye!